Hello. Hello po, welcome sa panibagong vlog po. Nandito na po tayo sa Kyoto, Japan. Welcome to Japan po. Welcome, welcome, welcome. Kumusta na po kayong lahat? Ngayon po ay maulan. Ngayon po ay maulan na hapon. And kararating lang po namin ngayon. Bale, palabas kami sa hotel. And hahanap lang po kami ng makakainan. Actually, hindi na po kami kailangan maghanap ng kakainan dahil alam na po namin yung kakainan namin. Diyan lang po sa kanto. Ito po yung itsura ng street ng hotel. Oh. Kung nakikita nyo po, napaka-kitid. Ang kitid po ng kalsada, tahimik, parang very local po yung vibe niya. Walang magulo, walang masyadong turista, di ba? At yan po yung reason kung bakit dito po namin pinili sa Kyoto magstay ng 3 araw dahil umiiwas po talaga kami sa mga maraming tao, maraming turista. But then, hindi po natin 100% na maiiwasan yung tourist dahil meron din tayong mga pupuntahan mga ganyang lugar sa 2 days natin na nahandito tayo. So ngayon, ang gagawin po natin ay tatawid lang tayo dito. Ayan o, merong parang Lao Cuisine na restaurant. May mga nagpupunta dyan. Locally owned siguro yan. Tas ito, meron ding Indian restaurant din dito sa tabi. Ang galing Dati po, nung huli kaming nagpunta dito, wala pang masyadong nag-open ng mga kainan na ganyan. Ngayon, meron na. Parang nagiging lugar na po ng mga small restaurants dito. Yung mga locally owned. And yung kakainin po namin ay local, authentic na Japanese food. Meron po yun na mga ganyan sa ibang lugar. Kahit po sa Pilipinas, tsaka kahit po dyan po sa California meron. Kaso iba po ang pricing nila, tsaka sobrang mahal. Ang pangalan po ay Yayoi. Yan, isa po yan, very local lang po dito yan. Hindi po siya masyadong bigatin dito pagdating dito po sa Japan. Pero pagka dyan po sa States talagang ang mahal ng presyo Kaya yun po yung kakainin natin dito. And then after natin kumain, kung meron pa tayong makikita dahil magsi 7 o'clock na rin po kasi ngayon, tignan natin kung meron pa tayong mapupuntahan na maiikutan at mai-explore ngayong gabing ito para ma-maximize din natin yung mga araw natin dito sa Kyoto, Japan. Nandito na po tayo sa main road. Ang gagawin natin, tatawid tayo dito sa kabilang side. At ang Yayoi po ay nahandun sa kabilang kalsada. Tawid na tayo. Ang ayos dito, Sunday pala po ngayon dito. Kinabukasan may pasok na naman sila dito sa mga nagtatrabaho. And feeling ko yung mga tao nagsiuwian na dahil nga bukas may pasok na naman.
Panibagong linggo na naman po para sa kanila. Pero para sa atin, bakasyon. Bakasyon po tayo ngayon, bakasyon. Okay, malapit-lapit na po tayo sa Yayoy. At para makakain na rin tayo. Grabe. Kanina po dumating kami sa hotel. Mga alas 6 na rin po. Kaya ngayon talagang pagod na pagod kami. Pero syempre importante po na makakain po muna tayo. Ito po yung Yayoy. Dito po tayo kakain. Yan. Nasaan si Mami? Ayan. Fish and vegetable. I'll get lemon cheese. I'll get maybe this. Fried chicken, burger. Okay na? Ano ba? Let's go. Medyo simple lang po itong Yayoy na kinakainan namin dito sa Kyoto. Tsaka nasa nasa main road lang siya at walking distance lang dun sa hotel namin. So iniintay lang po namin yung aming in-order. Kung nakita niyo po kanina, umorder po kami dun sa harap sa kiosk. Di na po kinukuha yung mga order ng mga staff. So dun ka na rin po magbabayad. Tapos aantayin niyo po sila na sila mag-a-assign kung saan kayo papaupuin. Depende kung ilan po kayo. And then kukunin na po nila yung mga stubs. Parang ganito po yun. May stubs po yan na binibigay doon pagka nagbayad ka. Tapos, kukunin nila po yun pagka umupo na kayo dito. Tapos, antayin nyo na lang po yung order nila. So, ngayon, antayin natin yung order. Gutom at pagod. Sana maging masarap yung kakainin natin today. Yan na po ang order natin. May rice, may mackerel, merong stir fry na talong na may tofu, merong tokwa, tsaka may miso soup. Ngayon, hindi na natin papatagalin to. Kainin na natin to right away. Kainin na natin right away. Yan. So, kuha tayo ng chopsticks. Yan. Sila, misis, wala pa yan. Dito lang sila sa kabilang side. Oh. Mas matagal yung order nila pero tayo napabilis kasi isda lang. So, tirayan na muna natin. Yan. Kain tayo. Sarap. Person I was closest with. Lalo na yung rice nila. Lalo na yung rice po. Grabe. Lagyan natin ng medyo pampaanghang. The one person I still actively talk to said that like everyone there was this Ito po yung mackerel natin. they his predators like had all of the ingredients like say Sarap po, sarap. they grow up and then she chats like Tayo ng soy sauce.
Lalagyan natin ng soy sauce. Simula ko na to ha. Oo. Kung gusto mo daw ng rice, meron ba? Try muna tayo. Ito naman po yung order ni Mrs. Yan, hamburg na may spaghetti. Parang pareho lang kayo eh, no? Sa akin meron tempura. Ah, may kasamang tempura. Ayan, tas yung kay Mrs. barley rice. Ito yung tempura. Tsaka Pero sa atin, simple lang, di ba? Ayan ang gusto ko dito eh. Simple lang talaga yung mga pagkain. Pero kahit na ganun kasimple, napakasarap. Gustong gusto ko po talaga dito sa Japan. Kahit sila misis, gustong gusto talaga nila dito. Iyan na po ang natira o ang nangyari sa pagkain ko. Parang dinaanan po ng bagyo. Sobrang gutom po. Tsaka sobrang pagod na rin talaga. Kaya pinaspasan ko talaga ng pinaspasan. But anyhow, nakalimutan ko pong sabihin sa inyo na yung rice nila is very refillable po. Meron po doon na machine na pagka naubos po yung rice nyo sa bowl, pwede po kayong kumuha doon ng additional. Siguro mga naka isang balik ako, pero 2 pindot po nung rice. Meron man pong yun, kung gaano karami yung gusto nyong ilalagay. So, ang ginawa ko parang small next to small, parang ganun. Hindi po siya medium kasi merong medium mismo. So, parang next to small. 2 pindot po yung ginawa ko. Sulit na po. Naubos ko rin actually yung rice. Napakasarap po ng rice nila na Japanese rice. Grabe, ang sarap ng luto. Pinigil ko na lang din po talaga na kumain pa ng additional na rice kasi syempre lalaki yung tiyan natin. Tsaka enough carbs na yon for the day. Ang kailangan naman po natin ngayon na gawin is yung makapagpahinga para bukas sunog-sunog ang carbs natin dyan dahil medyo maglalakad na po tayo eh. Gagawin na po natin yung mga dapat natin gawin natin dito sa Kyoto. So, yun ang kailangan natin, pahinga. Sila misis, ayan. Hi! Kumakain sila. Halos kambal sila ng pagkain eh. Pero yun nga po, ang culture dito is kahit tingnan nyo po yung mga ibang tao, lalong lang yung mga locals po, hindi sila pwedeng magtira ng pagkain. So kung ano yung in-order nila at kung ano yung nasa lamesa at kung ano yung inihain sa kanila, kailangan nilang ubusin. Yun po ang culture. Dahil pag hindi nyo po inubos, parang ang dating sa kanila is parang very insulting. Dahil lahat po ng sinerve sa lamesa is pinaghirapan ng mga fisherman or yung mga farmers. Kaya kailangan talagang uubusin lahat. So yun, antayin na lang natin sila misis. Medyo pagod na rin sila eh. Tingnan nyo, mga pagod na yung mga itsura nila. Oh. Wala nang mga reaction. Dahil ito pong gabing to, ito po yung araw talaga na kararating lang natin. So, ang ginawa natin kanina nung nag-check-in kami, which is kasama dun sa previous vlog natin, di ba? Yun po yun. Nagpahinga tayo ng konti, di ba? Tapos, lumarga na tayo ulit para hindi tayo masyadong gabihin. So, ito na po yun. For sure, meron pa tayong dadaanan saglit. Baka meron lang tayong bilhin ulit before tayo bumalik sa hotel room at magpahinga. Tignan natin kung ano yung mga mapupulot natin at i-explore at titignan natin kung ano yung mabibili natin mamaya pagbalik natin sa hotel. Ayan po, tapos na tayong kumain. Sobrang sarap ng kinain namin. Nandito tayo ngayon sa kanto
ng Walk at Don't Walk. Naalala niyo po ba yung movie na yun? Nasa kanto daw siya ng Walk at Don't Walk. But anyway, ayun po sa likuran natin yung Yayoy. Ang lapit lang po niyan. And tayo ay tatawid papunta dun sa kabila para makabalik na rin sa hotel natin. Pero before that, dadaan daw po muna tayo sa Kombini. Para dun po sa hindi nakakaalam kung ano yung Kombini, ang Kombini po ay tinatawag nila dito na convenience store. Yan. Yan po ang tawag doon. Sobrang dami pong convenience store dito. Lawson, 7-Eleven. Ayan. Tapos eto rin po. Ayan, kung nakikita nyo po yung mga nasa nakatigil, di ba? Eto, pag bumaba po kayo dito, train station na po yan, subway. Yung Kombini po, nahandon, 7-Eleven, nasa kanto po yun at doon tayo bibili. Hindi ko lang po alam kila Mrs. kung ano po yung kailangan nilang bilhin. Pero usually po, pagka pumupunta kami dito, bumibili kami ng mga vitamin C. Yan. Tsaka kung ano po yung pwede naming uuwi sa hotel para kinabukasan, breakfast, hindi na po namin kailangan bumili. At ipapakita ko po sa inyo ang loob ng 7-Eleven dito. Makikita nyo po yung pinagkaiba. And I'm pretty sure po, puro doon po sa mga nagpunta na rin po dito sa Japan, alam nyo na po yung pinagkaiba ng Kombini dito compared dyan sa atin sa US. Medyo amoyosi. Ito po yung lagi namin binibili. Yung C1000 Vitamin Lemon. 147 yen. Ano yung bibili nyo? Saging. Ayan. Bibili daw tayo ng saging. Ayan po, mga instant noodles. Mga the best po yan, mga instant noodles. Kita nyo po yung mga fish, yung mga isda. Golden beef curry, mga all natural. Ito po yung mga ready to eat naman nila. May salad, merong cold noodles, merong ramen. Ito po yung mga side dishes na napakasarap. Meron po kaming paborito dyan na kimchi with octopus, pero wala po sila ngayon. Parang siguro naubos na. Titingin po tayo susunod. Ito rin po yung mga ano nila. And ito po ang pinakasikat, yung kanilang egg salad na sandwich. The best po yan. Anyway, yan, mukhang bibili kami ng vitamins kasi na merong nagyoyosi dun sa labas eh. Kaya pumapasok dito sa loob. Pinagkaiba. But Orange. may call it. Yun ang pinagkaiba. Orange, tas ito lemon naman. This has called Flavor. This has called hydraulics. Ito, oo, merong collagen. Tama. I was gonna see if they had like
Doon tayo sa may collagen. Oh, gusto niyo ba? Kasi Yan. ako, kailangan natin ng vitamin C. Kukuha na sila ng vitamin C with collagen para daw mas Kasi ka na, mukha ka pang bata. mas makinis ang iyong balat. Ayan. Bibili po tayo niyan para may uwi natin. Anyway, ayun po, nakalabas na po tayo ng 7-Eleven. Mukhang magiging ano po natin ito ay diretso na po talaga tayo sa hotel kasi number 1, masama po ang panahon. Number 2, iniiwasan po namin na magkasakit ngayon dahil mahina po ang aming immune system ngayon dahil hindi pa po kami nakakatulog. So pagka pinilit po namin na umalis ngayon tapos umuulan pa, mukhang malaki po ang tsansa na baka magkasakit lang kami. So ang minabuti na lang po namin na magpahinga na lang po muna tayo tapos bukas panigurado magigising tayo ng maaga at maaga rin po tayo makakaalis at makakapag-explore dito sa Kyoto. Habang pabalik po tayo sa hotel, ipapakita ko po ito sa inyo. Tingnan nyo po yung mga, di ba napakaliit na mga kalsada, di ba? Kaya ang mga sasakyan nila, ganyan lang din kaliit. Ang tawag po dyan ay K, as in K-E-I. K-cars po ang tawag dyan dahil yan po ang mga klase ng sasakyan na nababagay sa mga maliliit na streets. Classified po sila as K. For some reason, hindi ko lang po alam yung ibig sabihin, pero K po ang tawag sa mga maliliit na sasakyan dito sa Japan. Iba rin po ang rehistro nila. In terms of registration, hindi po sila classified as full-sized vehicle dahil maliit po yung displacement ng kanilang makina. Ayan, konting sharing lang po ng mga nalalaman ko dahil alam nyo naman po na medyo mahilig po tayo sa sasakyan. Kaya naibabahagi ko lang din po sa inyo yung konting information na yun about Japanese cars.